mga kababayan, lagi ko naman po sinasabi na habang nahaharap si Sara Duterte sa impeachment, ang ating mahal na presidente ay patuloy na nagtatrabaho para tugunan ang pangangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin, lalo na sa panahon na kailangan ng taong bayan ng gobyerno mga kababayan. So kung makikita nyo, sabi po dito, 50% per discount ginhawa sa bawat biyahe mga kababayan. So ibig sabihin dito pinoprotektahan na po ng ating pamahalaan yung ating mga commuters. Kasi sabi po dito tugon sa tumataas na presyo ng langis, ipinatupad ang diskwento bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng fuel cost mga kababayan. Direktang benepisyo sa riding public. Agad na mararamdaman ng publiko ang benepisyo ng bawas pamasahe sa kanilang pang-araw-araw na biyahe. Tuloy pa natin. Mas abot kayang public transport, pinapalakas ng pamahalaan ang accessibility ng mass transportation sa pamamagitan ng mas murang pamasahe mga kababayan. Kasi kung matatandaan nyo, di ba, hindi po pinayagan ng ating mahal na presidente na magtaas pasahe kasi hindi pa naman daw po ito yung panahon na napapanahon mga kababayan. Kasi pinoprotektahan po talaga dyan ng ating presidente, ng kanyang gobyerno, yung mga commuters. Ano po, lalo na at yung mga drivers naman mga kababayan, yung mga namamasada, meron naman po silang cash assistant, yung 5,000 na fuel subsidy. Ano po, so sabi pa dito, pinapalakas ng pamahalaan ng accessibility ng mass transportation sa pamamagitan ng mas murang pasahe. Tuloy pa natin. Gamit ang white beep cards, 50% per discount on LRT2, MRT3 at takes effect. Patuloy na ipinapatupad ang mga diskwento gamit ang white beep cards para sa eligible passengers mga kababayan. Tuloy pa natin. Patuloy ang discount para sa special sectors. Mananatili ang karagdagang diskwento para po sa mga senior citizen, PWD at mga estudyante. Malaking tulong po yan sa mga estudyante mga kababayan. Suporta sa manggagawa at estudyante. Makakatulong ang diskwento sa mga empleyado at estudyante na araw-araw po sumasakay ng tren. So ngayon kung kayo po ay may beep card at white beep card, meron pong 50% discount sa inyong mga pasahe. Ano po, at yan po yung isa sa ginagawa ng ating pamahalaan para kahit papaano hindi nyo maramdaman yung bigat ng pasahe. Ano po, lalo na, at alam naman natin na yan po yung isa sa pinoproblema nito pong mga kababayan natin na commuters. Ano po, sasabi pa dito, malaking tipid para po sa mga commuters. Makikinabang ang libu-libong pasahero sa mas mababang pamasahe sa kanilang biyahe. Yan po yung sabi dito mga kababayan. So ngayon, bukod pa po dyan, kung makikita nyo po, ito po yung sinasabi ko kanina, na kung saan sabi po dito, pamasahe hold, ginhawa on. Sa utos ni Ferdinand Marcos Jr., suspended ang fare hike at tuloy ang libreng sakay sa gitna ng global crisis. Hindi kayo pababayaan, salamat PBBM sa agarang aksyon para po sa mga commuters. Yan po yung sinasabi dito sa Bagong Pilipinas. Sabi pa dito, bayanihan mode on. Per hike sinuspinde plus 50% discount sa train 50% discount, train discount at fuel subsidy para tulong sa mamamayan. Ano po sabi pa dito, ngayon ang panahon para ipakita ang bayanihan. Thank you daw po sa ating mahal na Pangulo dahil daw po sa malasakit sa mga kababayang Pilipino po natin. Sabi pa dito, walang taas, may bawas. Hindi pinapayagan ng taas pamasahe at may diskwento pa sa trend para po sa mga commuters. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, yun pong per hike, talagang sinuspend muna ng ating mahal na presidente kasi nga ang pinoprotektahan talaga dyan, yung mga commuters. Kahit pa nagagalit yung ibang mga driver, kasi piso na nga lang daw, sinuspend pa, alalahanin po natin ng ating gobyerno, tinutulungan din po yung ating mga driver, yung mga PUB driver, yung mga tricycle driver. Diba sa pamamagitan ng fuel subsidy, yung cash assistant na ibinibigay po sa kanila. So ngayon, hindi naman pwedeng mga driver lang ang tutulungan ng ating pamahalaan dahil sabi ko nga po sa inyo mga kababayan, kung yung mga driver na tutulungan, syempre dapat yung mga commuters siguraduhin din
na natutulungan mga kababayan. At bilang tulong ng ating mahal na presidente, hindi muna pinapayagan o sinuspend muna yung pagtataas ng presyo ng pamasahe mga kababayan. At binigyan pa ng 50% discount yung mga biyahero na sumasakay po ng tren. Yan po yung isang paraan na nakikita ng ating mahal na presidente para kahit papaano mga kababayan, matulungan po yung mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, bukod pa sa usapin na yan mga kababayan, kung makikita po ninyo, ipinatupad din po ng ating mahal na presidente yung walang kuryente bills na kung saan, ito po ay pumapatungkol sa mga kababayan po nating magsasaka. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na solar pump irrigation diyan po sa Kamsur na napapakinabangan ng mga kababayan po nating magsasaka. So sabi po dito, walang kuryente bills, masaganang ani, bagong sistema para po sa bagong Pilipinas. Personal na ininspeksyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang solar irrigation project diyan po sa Kamsur. Pagmamahal na may kasamang konkretong aksyon, 1,800 plus farmers at 332 million investment mga kababayan. Yan po yung tinitingnan dyan. Sabi pa dito, mas tipid, mas ani. Sa pamamagitan ng solar energy, nababawasan ang gastos at tumataas ang kita ng mga magsasaka. Walang bayad sa kuryente kasi nga solar mga kababayan. Reliable irrigation at mas mataas na ani. Tuloy pa natin mga kababayan. Sabi pa dito, hamon sa produksyon ng pagkain. Dati, hirap ang farmers dahil po sa mahal na operasyon. Ngayon, kung makikita nyo mga kababayan, noon, di ba hirap na hirap yung mga kababayan Pilipino po nating farmers dahil nga tuwing magsasaka sila, talagang napakamahal po ng operasyon na andyan yung mataas na gastos sa irrigation, hindi tuloy-tuloy ang tubig at mabagal po ang system upgrades. Sabi pa dito, solar power mabilis na sagot. Sa ilalim ng bagong Pilipinas, pinapabilis ang implementasyon ng proyekto, modern irrigation system, continuous water supply at low production cost at sustainable farming mga kababayan. Yan po yung tinitingnan ng ating pamahalaan. Sabi pa dito, sama-sama sa food security. Ang administrasyon ng agrikultura ay para sa bawat Pilipino. Yan po yung sabi at pananaw ng ating mahal na presidente. Kaya nga habang nahaharap si Sara Duterte sa impeachment mga kababayan, ng ating mahal na presidente ay nagpapatuloy sa pagtatrabaho para kahit papaano matugunan at maibigay yung pangangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin, lalo na sa panahong kailangan ng taong bayan ang ating pamahalaan. Tandaan po natin mga kababayan na kung sana tumutulong si Sara Duterte, mas madali po sana ang pag-usad ng ating gobyerno. Pero iba po ang ginawa ng ating Vice President. Saglit na tumulong, ang ginawa po niya, tinulungan niya nga ang gobyerno pero nangulimbat siya ng pera ng mga kababayang Pilipino po natin. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hinggil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po ang comment at opinion po ninyo hinggil po dito sa mga issue po na ito na pinag-usapan po natin? Comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hinggil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin mga kababayan.